Bakit sinabi ni Ginoong Ripple Bullwinkle na ngayon ang price detonation ni XRP? Mga ka-crypto, sa nakaraang 12 months, nasa accumulation range sa XRP. Halos flat ang chart. Karamihan sa mga retail traders, iniisip nila na stagnant na ang XRP. Pero ayon po kay Ginoong Ripple Bullwinkle, hindi ito totoo. Sa kanyang recent na video, ipinakita po niya na si XRP ay tuloy-tuloy na inaalis sa mga exchanges. Para sa analyst, ito po ang pinakamabilis na decline or pagbagsak ng supply na kanyang nakita. Ang flat sa chart, hindi po ito inactivity, kundi silent accumulation. Kaya kung hindi mo tinitingnan ang tamang data, malalampasan mo ang major price move. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang supply trends kay XRP? Ayon po kay Ripple Bullwinkle, ang steady drain ng XRP mula sa mga exchanges ay malinaw na sinyales ng long-term interest. Maraming traders ang nagkakamali, iniisip nila na stagnant ang market dahil po sa price range. Pero hindi ito tama dahil ang pagbabago sa supply ay nagpapakita ng accumulation. Dito po pumapasok ang principle na weaker holders o yung mga mahihinang holder ay nawawala sa market kapag matagal ang flat period. Ang malakas na participants o patient buyers ay unti-unting nag-iipon ng token. Hindi po sila nag-chase or naghahabol ng price swings, kundi nag-iipon quietly or nag-iipon po ng tahimik, patiently at saka aggressively. Ano naman ang nangyayari kay XRP na nailalagay sa cold storage at custody platforms? Habang nag-iipon ang mga long-term holders, maraming XRP ang lumilipat sa deeper storage channels. Kasama po dito ang cold storage sa custody platforms o institutional vaults. Kapag nasa ganitong storage ang token, tinatanggal ito sa available float, kaya bumababa ang liquidity sa market. Ibig sabihin, kahit papano may sensitive ang market, kahit papano ay mas sensitive ang market sa demand. Kapag ang bagong interest o buying pressure, mas mabilis tumataas ang presyo. Ayan, kapag meron pong bagong interest o buying pressure, ay nagdudulot po ito ng mas mabilis na pagtaas ng presyo. Ayon po kay Ripple Bullwinkle, ang environment na ito ay parang natural na tightening cycle. At ito po ang pundasyon para sa explosive price discovery or pagtaas sa presyo na hindi pa naaabot kailanman. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang institutional positioning sa presyo ng XRP? Hindi tulad ng retail buyers, ang institutional buyers ay nag-secure ng supply para sa future demand. Ang supply na inaalis sa mga exchanges ay bihirang bumalik sa short term. Kapag marami sa kanila ang nag-iipon, lumiliit ang available liquidity sa order book. Sa ganitong environment, bawat bagong demand ay mas malakas ang impact sa presyo. Ibig sabihin, mas mabilis po ang price appreciation or pag-angat ng presyo sa susunod na rally. Si Ginoong Ripple Bullwinkle ay pinapakita po rito na ang market structure ngayon ay nakahanda para sa mas mataas na volatility at potential explosive move. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng silent accumulation para sa mga traders at holders? Ang silent accumulation ay hindi po flashy, walang drama, hindi nakikita sa candlestick charts sa araw-araw. Pero sa analysis po ni Ginoong Ripple Bullwinkle, ito ang pinaka-importanting signal. Ang mga long-term holders at mga institutional buyers ay nag-iipon po ng XRP ng tahimik. Kaya habang ang presyo po ay flat, lumalaki ang underlying strength
or ang lakas nito. Para po sa mga retail traders at saka holders, ang lesson po rito ay simple. Tingnan po natin ang supply data at huwag po tayong mag-focus lamang sa daily price action. Kung hindi ka po makakita ng accumulation trends, malalampasan mo ang major opportunity bago pa man magsimula ang breakout. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang mga ETF at saka institutional inflows sa rally? Ang isa pang factor na binanggit ni Ginoong Ripple Bullwinkle ay ang mga ETF activity at saka institutional inflows. Ang US Spot XRP ETF ay nagdadala po ng bagong liquidity sa market. Kasama po dito ang apat na mga funds. Yan po ay ang Canary Capital, Bitwise, Grayscale at ang Franklin Templeton, kung saan sila ay patuloy na nagpapakita ng positive inflows. Hindi pa nakaka-experience o nakakaranas ng net outflow ang mga ito mula sa kanilang launch. Ito ay indikasyon ng malakas na institutional demand. Kapag combined or naikombinasyon ito sa tight supply at saka silent accumulation, mas malaki po ang chance or pagkakataon ng XRP na mag-detone ng price upward momentum sa susunod na cycle. Or mas mataas ang kanyang posibilidad na makaranas ng pag-angat na momentum sa kanyang presyo sa susunod na cycle. Ngayon ay ano naman ang expectation para kay XRP sa mga susunod na mga araw? Ayon po sa analyst, si XRP ay handa na para sa next leg ng rally. Habang patuloy po ang accumulation at lumalaki ang institutional positions, mas kakaunti ang available float. Ito ay nagpapakita na kahit maliit na buying pressure ay maaari pong magdulot ng malaking price movement. Ang susunod na target ay depende po sa demand surge mula sa mga ETF at saka institutional flows. Ang principle po dito ay malinaw. Ang mas makapal na accumulation at mas manipis na liquidity ay ito po ay magresulta sa mas malakas na explosive potential. Kaya para po kay Ripple Bullwinkle, ang timing para sa XRP price detonation ay ngayon. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Bilang mga traders at hodlers, mahalaga pong tingnan natin ang underlying market mechanics at hindi lamang ang daily chart action. Ang sa XRP ay nasa stage ng consolidation na may silent accumulation at institutional positioning. Habang ang mga retail traders ay nakatutok po sa short-term price movements, ang malalaking participants ay nagsisecure ng future supply. Ang aral po rito ay napakalinaw. Huwag pong basta sumunod sa hype. Obserbahan ang supply trends, ETF inflows, at saka institutional flows. Ang market ay nagpapakita po ng foundational bullish conditions at handa na para sa major XRP rally sa susunod na cycle. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.